Puspos na ang paghahanda ng mga residente at otoridad sa Nauhan Oriental Mindoro para sa bagyong Opong. Nanghihinayang ilang residente sa mga ghost flood control projects sa kanilang lugar na malaki sana ang maitutulong kapag may ganitong masamang panahon. Live mula sa Oriental Mindoro, may unang balita si Bea Pinla. Bea, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan? Maris, nasa ilalim ng signal number 1 ng Oriental Mindoro. Ibig sabihin po, bawal pumalaot ang anumang sasakyang pandagat at bawal muna ang pangingisda. Ang ilang residenteng nakausap natin dito ay nangangamba na sa posibleng pinsalang idulot nitong bagyong Opong. Bakas sa bahay ni Mang Roniel sa Barangay Apitong, Nauhan Oriental Mindoro, ang epekto ng paulit-ulit na pagkalubog sa baha. Ang sahig at dingding na nabubugbog ng bagyo, tinatapalan na lang daw niya ng kahoy para hindi tuluyang bumigay. Minsan tulog kami, tapos yung aso ay maingay. Pagbaba namin tubig na pala. Tapos minsan nadadala yung kung anong mga nasa baba na anod, hindi namin alam, baha na pala. Kami ang kawawa, babahain. Talong-talo, ma'am. Kaya sa nagbabadyang paghagupit ng bagyong Opong sa probinsya, bakas din sa mukha ni Mang Ronil ang takot dahil sa posibleng pinsalang idudulot nito. Kung hindi lang daw sana naging ghost project ang mga pangontrabaha sa kanilang lugar, maiibsan sana ang paulit-ulit na problema. Medyo nakakasama ng loob. Kumbaga pera yun namin, tapos doon inilagay sa flood control daw. Kaso wala naman. Kung meron sana nun, di malaking tulong sa amin, hindi kami babahin dito. Hindi na kami mamamangamba na uulan na naman, baha na naman ito mangyayari. Pati hanap buhay ng mga magsasakang gaya ni Mang Alan, malulubog na naman daw. Yan pong palayang ito, yan pong mga nakita natin yan. Yan po ay talagang lubog po sa tubig yan. Ang nangyayari po sa amin, nagiging kaawa-awa, maliliit na katulad namin, na wala pong ibang inaasahan kundi po makisaka or may palayan. Yung flood control na yun sayang, kung dito nga sana napalagay, edi sana wala na po kaming. Nung bumisita ang DPWH sa Barangay Apitong, hindi matunton ang 3 proyektong kontrabaha na pinondohan at idineklarang tapos na noong 2024. Ngayon, puspusan ang paghahanda ng mga otoridad para sa bagyong Opong. Magkakaroon po tayo ng pakikipag-ugnayan doon sa ating mga kabarangay na malapit dito sa yung mga prone na area na binabaha upang wala pa man po yung baha ay palilikasin na po natin. Kung kinakailangan lumikas, pumunta na sa mga ligtas na lugar or yung mga evacuation center or yung mga kamag-anak nilang may mga malalaking bahay na pwede nilang tigilan pagka dumating yung bagyo. Inilatag na rin ng provincial government ang mga plano nito para paghandaan ng bagyo, tulad ng preemptive evacuation sa mga residente sa vulnerable areas. Suspendido na rin sa Biyernes ang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan, pati sa government offices sa Oriental Mindoro. Maris, suspendido rin ang klase ngayong araw sa pampubliko at pribadong paaralan mula yan kindergarten hanggang senior high school. Samantala, isa sa mga ginagawa ng mga otoridad ngayon ay nag-iikot sa mga flood-prone at landslide-prone areas, particular yung mga coastal barangays para sa preemptive evacuation. Yan ang unang balita mula rito sa Oriental Mindoro. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.